Hebrew 9 verse 27. At kung paano itinakda sa mga tao ang matay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Bakit kaya itinakda sa tao ang mamatay? Bago tayo magpatuloy, pwede tayo ulit, tayo lahat. Tapos pray Lord God, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa pag-ingat sa amin, nakarating kami ng maayos Lord God. At sa oras na ito, mag-aral kami na iyong salita Panginoon. At tanggalin ang sagabal, ilisan namin po sa kisipan. Upang salitaan niyo Panginoon aming maunawaan. Gamitin niyo po ako Panginoon Lord. Ay magsalita sa pamagitan ng aking mga labi. At wala po akong magawa. Wala po sa akin. Patawaran niyo kami sa aking pagkakasala. Ang lahat po aming nadalangin. Kakilang po na sa aming das. Amen. Amen. Iksi lang ating pag-aralan. Para madali tayo matapos. Late kami, no? Sabi nga ito, bakit namamatay ang tao? Ha? May bata, may matanda, may mayaman, may mahirap, namamatay ang tao. Diba? Ang sabi ng Psalm 23 verse 6, ako'y nanahan sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Diba? Sabi nga ito, ang una, ang kamatayan sa Biblia ay tinakda sa bawat tao. Kaya nasa ating nabasa, sabi niya rito, tinakda sa isang tao ang mamatay na minsan na pagkatapos ang paghukom. Ibig nga, tandaan natin mga kapatid, walang makakapigil sa kamatayan. Walang makakapigil sa kamatayan. Kasi kahapon lang, ay Martes ng gabi, yung gumagawa ng tanker doon sa may Kabaruan. Doon LP, engineer yun. Nabangga doon. Ha? Hindi po tayo exempted sa kamatayan. Lahat po tayo mamatay. May isang kwento. May isang tao na umiiyak doon sa sementeryo. Sabi ng tao na ito, 6 na pansyon. Sabi ng mga tao na nakatingin sa kanya, ano mo yan? Sawa ko ito. Anong sakit yan? Yung una, napakamatay. Ay, yung pangalawa, napakamatay din. Itong pangatlo, nagpakamatay din. Ito pang-4, nagpakamatay. Itong pang-5, nagpakamatay. Eh, pang-6, pinatay ko siya, ayaw mapakamatay. Kaya sabi dito, ang kamatayan ay darating sa atin. Lahat. Oh? Kaya naman po mga kapatid, nais ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay isang katotohanan na hindi ito maiwasan. Kaya dapat natin itong paghandaan. Paano natin ito paghandaan, Brother Toto? Sabi ito ang kasagutan mga kapatid ay sa Biblia. Amen? Amen. Ang sabi ng Bible sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw at ako, kapatid, ay makasalanan. Inaamin niyo po ba? Amen. Amen. Parang kung hindi lang may kasalanan sa atin. Amen? Amen. Yan, amen. Salamat sa inyong patutuo na tayo ay makasalanan. Lahat. Sabi nga, dapat natin tandaan o manawaan, sabi rito, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng Romans 6:23. Na? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, naku, namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Di ba ba? Nag-umpisa ang kasalanan, simula pa sa ninunong natin, kay Adan at kay Eva. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, malaya kayong kainin ang lahat ng bunga ng halamanan sa Hardin na Eden. Huwag lang yung isa sa gitna. Sabi ng Panginoon. Pero ang tao, makulit. Matigas ang ulo. Di ba? Ang ating pastor, napunta kami sa Bicol. Sabi, huwag ka kumain ng isda na may tinik kasi lason. Inihaw at kinain. Sabi ko, paano kaya ang tao, no? Kahit na mali, gawin. Kahit na bawal, kainin. Di ba? Ganun pastor natin, sabi ko, nung nahiga siya doon sa may daanan. Tingnan ko nga. Nakahiga sa ganyan. Pagising niya, buhay pa ako. Hindi pa ako namatay. Saan na isda? Tinapon ko na ang isda sa labas. No? Alam niyo, tayo, kahit kasalanan ginagawa natin, ginawa ito ng ating mga ninunong nung araw. Di po ba? Totoo ba yung brad? Oh, amen, di ba? Sabi nga, kahit mali, ha? Kaya nga, namamatay ang tao. No? Doon nag-umpisa kasalanan nung nagpasaway si Adan at saka si Eva, mga kapatid. Ang kamatayan, ito ay ang paghiwalay ng katawan at kaluluwa ng tao. Ang kasalanan ay siyang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Mayroon akong nabasa na isang kwento. Ang pamagat noon ano eh.
kasakiman. No? May isang matanda na may sulat siya. Nabasa ng kartero yung sulat. Sabi ng matanda sa sulat niya, Panginoon, ang aking pera ninakaw. Sabi niya, akin yung retirement. Sabi niya, nawala lahat sa akin. Nung nabasa dito ng kartero, no? Sabi niya kartero sa mga kasama, kayo, tulungan natin itong matanda na ito para maibalik ang kanyang pera. Ang nawala sa kanya, 200. Ang ginawa ng kartero, nanguliksyon siya, nakaabot ng 180. Ang nakuliksyon niya. Pinadala niya sa matanda. Sabi ng matanda, salamat, nagsulat yung matanda, binalik sa kartero. Ang sabi niya sa sulat, Panginoon, maraming salamat sa ibinigay mo sa amin, sa akin na 180. Siguro, yung 20, sana yung ginawa siguro ng kartero. Sabi niya kayo. Magbintangan, ikaw pa na magandang loob, ikaw pa magbintangan, di ba ba? Ganyan ang tao, no? Patuloy tayo, no? Sabi nito, kaya naman ang ating kaluluwa ay papunta sana ng impyerno. Sabi nga, pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Romans, sabi dito ng Bible, mga kapatid, sa Revelation 20 verse 14, pakibasa mo nga Brad, huwag ka matulong dyan. Amen? 20 verse 14, yung binasa mo kagabi. Hindi naka-prepare, Brad. Hindi naka-prepare. 14, sabi niya, ang kamatayan at ang hadi sa ibigay sa dagang lagasang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuloy ang dagat-dagatan. Amen. No? Ito tandaan po natin. May ikalawang kamatayan. At sabi nga rito, ang impyerno ay totoong lugar. At doon papunta ang tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Ligtas ba tayo lahat? Kunti lang ligtas dito. Sino gusto pumunta yung impyerno? Ano? Alam niyo mga kapatid, kaya nakakatakot, yun ang nakakatakot na katotohanan na mayroon ikalawang kamatayan. Di ba? Pero huwag po kayong matakot, sapagkat sabi ng Bible sa Romans 5:8, mahal po tayo ng Panginoon. Amen? John 3:16, sabi niya, datapwat, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. O ang kanyang ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya naman po, huwag natin alalahanin ang kamatayan. Kasi sigurado naman tayo, papunta tayo ng langit. Amen ba? Kung nakakatakot lang, kung di ka sigurado sa buhay mo, na pag napatay ka, ang kaluluwa mo, pupunta yung impyerno, nakakatakot yun. Di ba? Nababasa natin sa Bible, na ang mayaman at ang mahirap ay namatay. Di ba? Dito sa lupa, ang mayaman, masarap ang kanyang buhay. Lahat kinakain niya, lahat na bulalo, lahat na babaitan, nakakain niya. Samantala sila sa hindi nakakain. Dulungon lang sa harapan ng kanyang bahay. Pero nung namatay sila, saan napunta ang mayaman? Napunta sa impyerno dahil sa lupa pa lang hindi niya kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Salamat sa tumanggap sa Panginoon. Amen? Na pag tayo namatay, pupunta tayo sa langit. Di po ba? Ang sabi ng Bible, doon, wala na tayong problema. Pagdating sa langit. Kasi ang bahay natin doon, ginto. At saka wala na doon sakit. Sino sa imahe, Brad? Ikaw, Brad. Ito, Brad. Lahat tayo may karamdaman. Tama ba? Amen? May sakit. Pagdating natin sa langit, wala na po tayong sakit. Di ba? Hindi na tayo maghanap buhay. Hindi na tayo magtatahi doon. Kasama natin yung Panginoon. Masahin ang buhay natin doon. Gusto nyo ba? Hindi. Gusto. Tingnan nyo Ang daming pabala ang Panginoon Diyos. Ang Cebu, ano na yan sa Cebu? Nalindol. Diba? Nalindol. Ang daming namatay. Ang daming nalibing. Kaya nakakaawa ang tao nung hindi kilala sa Panginoon. Sabi ko nga, kahit yung mga mukha namin dalawa, hindi mapagkatiwalaan. Nakita niyo itong kalbo na to? Nakita niyo yan? Kahit hindi mapagkatiwalaan ng mukha niyan, maniwala kayo binago ng Panginoon yan. Diba? Lahat kami binago ng Diyos. Di po ba? Yung dating nung hair, sabi nga niya, dating April boy ngayon naging, boy, abunda na lang. Eh, salamat sa Panginoon na tayo tinanggap ay binago tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Sabi nga, tapos na tayo agad, Brad. Brad Incio, tapos na agad. Kaya sabi ko,
huwag natin alalahanin ang kamatayan. Dahil alam naman natin na tayo lahat ay papunta sa langit. Ha? Kasabi nga rito, kaya kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kaya sa ating pagtatapos, sundan niyo ako sa maiksing panalangin. Lagi natin ito susundan. Kung sunod tayo ulit, Panginoong Diyos, ako po ay isang makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking buhay, na aking Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon sa inyo lahat. Brad? Para pa funeral, ano? Ang topic natin, pero Amen. lahat tayo darating sa bagay na yan. Yes. Tumayo tayo at tayo pinunalangin. Maraming Diyos na dakila sa lahat. Salamat Lord sa oras na ito. Salamat Panginoon sa pagbuyo. Nakabalik ang kapatid sa pagbuyo. Lord, salamat sa mga nakinig. Ngayon Lord, sa ito Panginoon. Dalaan ko Lord na sa pag-iwalay ng bawat isa. Ingatan ko kami. Makapit kami sa mga namang maayos. Salamat sa hindi ko. Hindi kong ginamit. Pagkakto ko Panginoon. Salamat sa mga buhay. Gano'n po sa mga kasawang Brother Boom, sa Camila. Salamat sa kanan nito. Patuloy ginagamit sa buhay ko ninyo. Pagpalain lalo at magkaroon ko pa noon sa marami pang mga kaabot ng kaluluwa pa niyo ikaw malitas mabigyan ikaw po rin. Awarin sa iba sa kanan doon. Ganun po sa gawain din sa mandig pa noon, ikaw po magsalita pa noon, ikaw mabigyan ng po rin. Isa po aming dalangin sa mga ganun pa noon. Maganda na po sa ating lahat.